we are looking at one of the most beautiful bridges that we have created in the Philippines, and I'm happy to note that it was done as well in time, and it was done properly. The design was done locally, kahit parang ginaya yung mga tulay sa ibang bansa, ay talaga ito lahat galing sa atin. At bukod pa dun, ipinagmamalaki ng ating mga mayor na kung titignan ninyo, meron dyan flood control. At ang pagkasabi niya sa akin, ganyan ang itsura ng tamang flood control. Kaya dito sa Cagayan, thanking kaya sa ating mga mayor, sa ating mga chief executive, andito si Bob Egay Agtipay, na binabantayan nila ng mabuti itong malalaking project para hindi masabi na nagka-problema, na ghost project, na hindi natapos, at yung mga nakikita natin problema sa ibang project kuminsan. Kaya nakakatuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan kung talagang lahat tiyakin na ang bawat sentimo ay mapunta sa tama. Sana mabuksan natin by Christmas ito. Itong bridge na ito ay malaki po ang maitutulong natin na ito sa mga kababayan natin kasi it will benefit as much as 6,000 travelers per day. So halip na iikot sila doon sa Magapit Bridge, in 20 minutes time makakatawid na sila kasi mas mapapadali na at mapapabilis yung pagtawid na ang mga produkto from this side of the Cagayan and that side of Cagayan. Instead of as I say again, bababa ka pa sa Magapit, ito diretso na ang tawiran. At hindi lang po ang agriculture, kundi everybody, all sectors ng trade, tourism, ay mas mapapadali na yung pagpunta sa kabila ng Cagayan. Kasi yung span ng ating Cagayan River is from edge to edge is more or less mga 600 meters. So kailangan navigable pa rin yung ilalim niya kasi hindi pwedeng kuhan. So that's why that is one of the main consideration para navigable pa rin yung ilalim niya. Yung 260 is for the payment of the unfinished work. Ito na, yung asphalt overlay, slope protection, mga drainage, and then of course yung mga advanced na accomplishment niya, yung mga approaches, and then for spans 6 to 9. Nakamonitor po yung mga bridges natin, and particular doon sa bumagsak na Pigatan Bridge, natanggal na po natin lahat yung mga vehicles sa bridge. So ang pinagtutuunan natin na pansin ngayon ay yung ating detour bridge na ginagawa na ngayon, and we have 60 days or less to complete, and so far nasa positive slippage na po tayo. I'd like to take this opportunity also sa mga biyahero natin, mga truck owners na to please follow yung load limit natin po. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka, unang-una, dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba. Ngunit ang kayong mga magsasaka ay talagang kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong
buong Pilipinas. Sa ating mga magsasaka, umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok. Lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo tinatawag ay self-sufficient. Kaya sana maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain, at hindi na mag-aalala sa mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Malaking tulong itong dam sa amin po, ma'am, kasi noong una hindi kami makapag-concentrate magbukid kasi walang tubig. Ngayon na-construct itong Union Dam na ginagamit ng 5 sanhera, na binubuo ng 5 sanhera, malaki ng panusto sa amin ng tubig. Mahihiling ko lang sa mahal na Pangulo, dagdagan na lang sana yung mga slope protection dito sa gilid ng ilog para maprotektahan nung bukirin namin. Malaking pagpapasalamat namin kay Pangulong Marcos kasi naibigay niya itong pangangailangan namin, pwede na kaming makapagbukid ng madalas na magbukid. Sa totoo lang po, bata pa ako noon, problema ng mga magsasaka. Ngayon, naging kabisilya na ako ng aming sanghera. Marami na rin matanda na nagbuhos ng pagod dahil lang sa paggawa ng patubig dito. Kaya't minsan pag lumalaki ang tubig, nasisira yung mga patubigan namin dito. Kaya taos puso naming pasasalamat sa ating Pangulo, ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa proyekto at programa ng Departamento ng Agrikultura na inilagay sa aming barangay. Kung titignan natin ng ating history mula sa kanyang ama, alam ko yung puso nilang mag-ama ay tungo sa kapakanan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya alam ko sa lahat ng proyekto ng lalong-lalo na sa kagawaran ng agrikultura, alam ko ng konsentrasyon ng ating pamahalan na kanyang pinamumunuan ay yung paano iangat ng buhay ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Good morning. Nandito ngayon tayo sa Cagayan para tignan at inspeksyonin itong ginagawang tulay sa Camalaniugan, which is the town in that direction. Ito, pagpunta mo rito, pag natapos na ito, apari ang bagsak nito. Well, apari isang ganyan, pero apari ang bagsak ang Pasko rito. At itong pagkinuloy mo ito sa amin na, ang bagsak sa Ilocos Norte. We are looking at one of the most beautiful bridges that we have created in the Philippines, and I'm happy to note that it was done as well in time, and it was done properly. The design was done locally, kaya't kahit parang ginaya yung mga tulay sa ibang bansa, ay talaga ito lahat galing sa atin. At bukod pa doon, ipinagmamalaki ng ating mga mayor na kung titignan ninyo, meron dyan flood control. At ang pagkasabi niya sa akin, ganyan ang itsura ng tamang flood control. Kaya dito sa Cagayan, thank you sa ating mga mayor, sa ating mga chief executive, andito si Rob Egay Agtipay, na binabantayan nila ng mabuti itong malalaking project para hindi masabi na nagka-problema, na ghost project, na hindi natapos, at yung mga nakikita natin problema sa ibang project kuminsan. Kaya nakakatuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan, kung talagang lahat ng tiyakin na ang bawat sentimo ay mapunta sa tama. Kaya mabuhay kayong lahat sa inyong ginawa dito. Congratulations sa ating mga local executives, at syempre sa ating mga sa Secretary Vince na siyang nag-monitor about this. Pinuntahan nga nila ito few months ago. So
Sana mabuksan natin by Christmas ito. Thank you. Salamat, Amo Presidente. Salamat. Malaking bagay ito kasi Apari Claveria, Apari Ballesteros hanggang Ballesteros, meron ng magandang daan. 6,000 ang dadaan dito bawat isang araw. So madami talagang traffic. Tama-tama nandyan yung Apari Port. Lahat ng mga gamit na dati kung saan-saan din ang layo ng dinadaanan, ngayon dito 20 minutes na lang. Kaya talaga. Sige, balikan natin ito. Balik tayo rito sa ribbon cutting.